Guys, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin itong resulta ng ginawa ni Tony Chavit Singson et al. Na tangkang pagpapabagsak sa gobyerno natin. Yung panawagan nila na pababain si PBBM para isulong ang kanilang mga personal na agenda. Pasado alas 4 sa Liwasang Bonifacio, habang nagsasagawa ng protesta ang ilang grupo, inanunsyo ang kanilang planong pagsugod sa Mindiola. Ang nandun po dyan sa Liwasang Bonifacio ang mga DDS. Sa mga grupong darating pa po dito na aglo, magparami kayo at sugurin natin si Bongbong. May mga lighter na ba kayo? Susugurin daw nila, magparami kayong aglo o adlo. Matandang grupo na yan na anti-Marcos originally. Kabilang din yan sa mga grupo noon na kontra sa tatay ni PBBM at sumama sa pagpapabagsak ng grupong yan. Yung grupong yan ang nagsabi na 300 members nila ay magmamarcha papunta dyan sa Liwasang Bonifacio. Yun ang tinutukoy nito ni Kuya Spark na magparami pa kayo. Kasi lulusubin nila si Bongbong. Meron na bang mga lighter? Meron na bang mga lighter? Lahat may lighter na! Handa na ba kayo? Handa na rin ako! In 30 minutes! Handa na ba kayo? Handang-handa na rin ako. Sabi, di ba? In 30 minutes daw. Ibang speaker na to, ha? Ibang speaker na to nagsasalita rito. Aatakin natin! Amin yan na! Hindi, parang siya rin eh. Tinahak ng grupo ang Quezon Boulevard. Okay, so nangyari ngayon, tinahak nila yung Quezon Boulevard. Yung mga tao, hindi pa nga, I was expecting na magtatakbuhan yung mga yun kasi lusob talaga, grabe. So yung speaker dyan, tuloy-tuloy yung pagbubuyo kasi yung mga tao mabagal ang lakad, mabagal ang kilos, parang ayaw manggulo. Pero yung speaker talagang hiyaw ng hiyaw na nangiengganyo ng paglusob. Alam niyo naman pag sinabing lusob, hindi kayo magpa-fashion show doon. 'Di ba? Pag sinabing lusob, may gagawin kayong hindi magandang eksena. Akala siguro nila zombie yung mga tao diyan na dumalo sa rally nila sa Liwasang Bonifacio na susunod sa gusto nilang mangyari. So ginawa ngayon nila, binaybay po nila. Paglabas ng Liwasang Bonifacio, tawid sa tapat niyan, at binaybay nila yung tulay ng Quiapo at doon dumaan sila sa may ilalim ng sa may pagitan nitong FEU at Central Market, may underpass doon sila dumaan. Kumanan at doon sila tumago sa Arpapa sa may tapat ng FEU. Doon sila. Sigaw para isa. Ito yung kanyang paliwanag. Tingnan nyo ha, kung yung sinasabi nito at yung dahilan niya rito ni Topacio sa depensa niyang ito at yung intense at ano ba sa tingin ninyo ang intensyon nito ni Kuya Spark? Tingnan nyo kung nagtutugma ba ha. Sa mic sinabi na ihanda na mga lighter at lulusob sa Mindiola. Ang dapat kasi kami ay magka-candle vigil. Oo. Umuulan, sabi namin wag na. Oo, kasi mamamatay lang eh. Wala pong narinig doon sa audio na may sinabi silang ganun. Na magka-candle vigil sila. Ilang video ng mga DDS ang pinanood ko kahapon. Maghapon hanggang gabi. Walang narinig na may nagsabi na magki-candle vigil sila. Ang totoo nga, nalaman nila na may kaguluhan ng nangyayari doon. Kaya itong si Spark, ginanahan na magbuyo ng arson sa Mindiola. At ang lulusubin po nila, ang presidente ng Pilipinas. Nasan ba ang presidente ng Pilipinas? Malacanang. Malacanang yung kanilang lulusubin. Saka, yun nga, sabi ko, baka ma-misunderstand na bakit may dalang lighter. Sabi ko, scratch that.
At ang nangyari nga roon, nung kami papunta, may mga ibang sumasami sa amin. Sa Grabe, no? Nilaglag na yung kanilang kasamang kabataan, si Spark. Nilaglag na, ha? Di ba? Ang layo kung pakikinggan niyo uli itong sinabi niya, eh. O, pero, bandang likuran. Tinawag ko ang marshal, ang head ng marshal namin ay si retired General Esperidion Javier. May edad na ito, alam naman maging So, violent. nakita nyo may mga konluto? Oo, ang ginawa namin, tumigil kami doon sa Miquiapo. At sinabi namin sa mga marshal, itaboy nyo at naggumawa kami ng isang column doon sa likod para hindi sila sumabay. Kasi nakita nga namin medyo weird. May mga kabataan okay. Ayan, pakinggan nyo. na nakaitim, may maskara. Maskara yung vengeance, di ba? O yung bungo. Nakamaskara. Sabi ko, bakit nakamaskara? Kami walang maskara. Ako nga, yung t-shirt ko may pangalan pa Siyempre, palit eh. Hindi, alam niyo, totoo yung sinabi nila. Sinabi niya rito na may humahalo sa kanila. Ang totoo po, may mga grupo na ng mga itim na naghahanap ng, naghahanap ng masasamahan grupo. Okay? Yung grupo na nanggugulo doon, yun yung mga grupong itim, nauna nang nanggulo doon sa Ayala Bridge. Bandang maaga pa yun, mga 2:00 lang yata yun. Nanggugulo na yung mga yun doon. Ngayon, nung nandun na sila sa sa Liwasang Bonifacio, may video, nakahalo, may mga kasama sila rin naman talaga na mga nakasuot ng itim. Meron talaga. Okay, so palitan natin yan. Tingnan nyo to, ha. Dating papunito na aglo, magparami kayo at sugurin natin si Ngayon, gusto nyo mapanood yung video na to, mapapanood nyo yung video nung panawagan, yung pagpamarcha nila, medyo malabo-labo, doon po sa isang DDS vlogger na si Pans TV. P-A-N-S TV. Parang Peter Pan, ganon, Pans TV. Doon po sa kanya yan. Siya ang nakakapture ng pagbabaybay nila hanggang makarating ng Mindiola. Totoo po na dumating sila doon sa Mindiola, may kaguluhan na. Tingnan nyo, ha? May mga lighter na ba kayo? Meron na ba mga lighter? Lahat may lighter na! Handa na ba kayo? Handa na rin ako! In 30 minutes time, aatakin natin ang Mindiola! Handa na ba kayo? Grabe magbuyo, di ba? Tinahak ng grupo ang Quezon Boulevard. Ngunit sa may Moraita pa lamang, ang grupo ng mga kabataang lalaking ito na nakasuot ng itim na t-shirt at nakatakip ng mukha. Nagsaboy na ng mga peking pera na sumisimbolo umano sa talamak na korupsyon. Pasugod na sana sila sa Mindiola pero sa may kanto ng Claro M. Recto Avenue, nakaabang na ang mga pulis. Dito na nagsimula ang panibagong gulo. Nagliparan na naman ang mga bato, bote, kahoy at maging dumi ng tao. Yon. Okay. Ngayon, dito ho sa insidente na to, yan dyan sa may pwesto na yun ng Recto, ano pa dito, nasa FEU yung etong mga to, itong mga DDS. Yan o. Etong report na to, this entire report ng ABS-CBN is actually misleading. Pinalilitaw kasi sa kwento dito ng taga-ABS-CBN na itong grupong to ng mga DDS ay konektado doon sa nanggugulo. Hindi po ganun yun. Asa na isang video ko niyan. Teka, ha. Pero pakita ko muna sa inyo gaano kabastos ang bunganga nitong nanawagan ng arson. Tingnan nyo. Si Kuya Mark, ha? Isa rin akong vlogger na nagdadakwa sa social media. Isang ustad. So, siyempre, kaya kami nanditong mga Isang ustad. mahal namin si Duterte. Ha? Ayaw namin sa taong walang utang na loob. Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, hindi siya nalibing. Nung dumating si Duterte, ipinalimig si Ferdinand Marcos. Ngayon, walang utang na loob. Yang si BBM.
Nangampanya si Bibin. Sabi niya, ang bigas na 1 kilo gagawing 20 pesos. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Ang bumaba, yabu! Imbes na bigas ang mababayad, ang pinababa, yabu! Okay, so sa pa lang yan, tignan nyo ha. Ito pa, mas malala to. Naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay. Pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Si Zaldico, okay lang sa akin, matuluyan na. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Yan, ganyan ang bunganga niyan. Di ba? Oh. Mga kurakot! Mga kurakot! Yan. Wala pati motor. Wala. Pansinin nyo doon, oh. Sa grupo nila, minambato. Di ba? Huwag naman sana yung motor. O, yung motor kinuha para sunugin. Yung iba doon, taga ron. Paano ko napatunayan? So, kinausap ko yung iba. Sabi ko, yung mga kasama ninyo na nahuli. Sabi ko, ano kuya, kamusta sila nasaan? Kasi lumapit ako dyan eh. Nandun sa may CEU, sabi ko. Sabi nila, ha? Saan yun? Eh, yung misis ko, laking sampalok, taga-FKI ko yan eh. Oh. Sabi niya, nako, tawa siya ng tawa. Alokohan yan. Lalo na dyan, Bustillos. Sabi niya, sabi niya ha, kung yan ay talagang taga Bustillos, imposibleng hindi nila alam ang CEU. So dayo, hakot yung iba na mga kasama dyan para manggulo. Yan. Yung naging papel nitong si Kuya Spark, ito ang nag-trigger ng karagtagan ng mga magsusunog dyan. Kasi wala na yung ibang militanteng grupo eh. Talagang kitang-kita na kung sino yung mga nanggugulo. Sakto nung pagdating nila ngayon. Tapos siya yung huling nagdadaldal doon, yung grupo nilang mga DDS, ang panay ang pambubuyo ng lulusubin ng Mendiola, lulusubin si Marcos, tapos maghanda ng lighter. Yun ang kaniyang pananagutan dito. So, kaya malayong-malayo yung sinasabi nito Pasio na para mag-candle vigil yung depensa niya. Nako, imposible yun. Bonifacio, may nagsigaw para isang sa mic sinabi na ihanda na ang mga lighter at lulusob sa Mindiola. Ang dapat kasi kami Palusot ha? ay magka-candle vigil. Oo. Eh, umuulan, sabi namin wag na. Oo, kasi mamamatay lang eh. At saka, yun nga, sabi ko, baka ma-misunderstand na bakit may dalang lighter. Sabi ko, scratch that.